Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 18 ng textbook, page 200. Last Culture and Information na po to for Level 2. Ang title ng article natin is Munhwaga Innannal, meaning a Culture's Day or a Day of Culture. So dito, basahin ko no, 매달 마지막 주 수요일은 문화가 있는 날입니다. Sabi, the last Wednesday of every month daw po is Culture Day. So, last Wednesday of every month is Culture's Day. 문화가 있는 날에는 영화관, 공연장, 박물관, 미술관, 스포츠 시설 등 전국에 있는 문화 시설을 할인된 가격이나 무료로 즐길 수 있습니다. So, ang haba nung second statement, pero ang sabi po dyan is, sa araw daw po niyan, on Culture's Day, ay mai-enjoy nyo daw po. 즐길 수 있습니다. Mai-enjoy yung mga facilities such as movie theater, performance hall, yung mga museums, art galleries, and other sports facilities. So, 전국에, so ibig sabihin, all over the country, no? Across the country, yung mga ganyan pong facilities on Culture's Day ay ma-enjoy nyo ng naka-discount. Harin din kaagyogi na or discounted or libre. So, depende, no? So, kung ano yung area mo, kung sa iba, libre, pwedeng sa iba, discounted. Okay? So, 사비 dyan, 그리고 지역마다 특색 있는 프로그램이 있어서 한국의 다양한 문화를 경험할 수 있습니다. And for every area, okay, or for every region, meron daw pong special na program na nakahanda kung saan may experience mo yung iba't ibang cultures ng Korea. Okay? Next. 또한 이 날에는 밤에 문을 여는 문화시설도 있습니다. And also, sa araw daw po na to, may mga culture facilities kung saan open sila ng gabi. 그래서 평소에 일 때문에 문화를 즐기지 못한 사람들은 이날 문화 시설을 이용합니다. So, yung pagkakaroon ng mga facilities na open for nighttime, ang reason is because para dun daw sa mga tao na hindi, 못한 사람들, para dun sa mga tao na hindi nakakapag-enjoy ng mga ganitong klaseng facilities because of their work. Yan. So, because of their normal work, yan, 평소와 일 때문에, okay, hindi nila na-enjoy yung mga facilities na to kasi yung iba, usually sa morning nga bukas or daytime. Kaya naman, kapag Culture's Day, bukas sila paggabi. So, that day sila nag-e-enjoy, nagamitin yung mga facilities na yon. Okay? So, tingnan natin yung question number 1. 문화가 있는 날은 언제예요? So, kailan daw po yung Culture's Day? Sagot is 매달 마지막 주 수요일. Okay? Number 2. 문화가 있는 날에는 무엇을 할 수 있어요? So, 무엇을, ano-ano daw yung pwedeng magawa sa araw na yan. Okay, so ito yung second statement, no? Yan, 문화가 있는 날은, so lahat yan, banggitin mo. Okay, so pwede din idagdag yung 지역마다 특색 있는 프로그램이 있어서, yan, 한국의 다양한 문화를 경험할 수 있다. So, yan po yung mga pwedeng isagot sa number 2. And then, pwede ding idagdag yung bame, munul. So, ito pong mga yung nasa gitna. Yung first, and not first, yung second, third, at saka fourth sentence, no? Yan po yung pwede maisagot sa number 2. And then, yung number 3, 여러분은 문화가 있는 날에 무엇을 하고 싶어요? So, dito, tinatanong ko lang dyan, ikaw ba, kapag Culture's Day, ano ang gusto mong gawin? So, based dito sa mga ino-offer nila na pwedeng magawa, so, alin dyan yung gusto mong gawin? Okay, so you have to choose kung alin dyan. Kung halimbawa, gusto mong manood ng movie, ng libre or discount, ayan, pwede mo sabihin, 영화관에 가서 영화를 보고 싶어요. Okay?
Now for bottom, pronunciation. So dito, number 1, 어학 자격증. 어학 자격증. Number 2, 행복해. 행복해. Number 3, 전년비누. 전년비누. sa baba, 어학 자격증 수업을 듣고 싶어요. 어학 자격증 수업을 듣고 싶어요. Number 2, 오늘 행복해 보여요. 행복해 보여요. 네, 고향 친구들을 만났거든요. Number 3, 문화센터의 천년비누 만들기 수업을 듣고 싶어요. 그럼 같이 신청할까요? 천년비누. Okay? 배운 어휘 확인, vocabulary check. So, yoga, well-being dance, 천년비누, natural soap, dojagi, pottery, yung paggawa ng mga palayok or pots, 어학, language, 자격증, certification or certificate, 미용, ito po yung sa about hairdressing, no, or pag haircut, hairstyling, 노래교실, so ito yung singing class, 음악교실, so yung instrument, pagtugtog ng iba't ibang musical instrument. So, 교실, class po yung ibig sabihin niya, no? 요리교실, cooking class, 인터넷으로 알아보다, so to check yung information sa internet. program을 선택하다, to choose yung program na gusto mong applyan or pasukan. 시간을 확인하다, to check or confirm yung 시간, schedule. Okay? So, kung anong day at anong time. homepage, 회원 가입을 하다. So, ibig sabihin, 회원 member, 가입. So, ibig sabihin, magpa-member ka dun sa site na yun or to simply make an account. 수강 신청을 하다. So, mag-register ka dun sa course. 수강료를 결제하다. Again, yung 료 po dito is yung fee. May bayad po ba? Kung may bayad, you have to pay. 결제하다. Pay for the class fee or tuition fee. 수업을 듣다. So, to go in a class, parang makinig ka, no? To listen or to simply attend the class. 수업을 듣다. Pamphlet, ito po ulit yung pamphlet or pwede din po yung brochure, mga ginagamit sa advertisement. 도움이 되다, so helpful. 선착순, again, first come, first served. 강좌, so ito po yung course or class. 접수, application, another term for 신청, application or registration. And then 별도, again, ito po yung separate, ibig sabihin, separate ng bayad, no? So, nagamit siya sa, sa reading part, no? Ibig sabihin, 별도, yung 재료비, mga materials daw po ay iba pa yung bayad. Tapos, barista, same lang po, barista. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for